Magandang araw guys. Meron tayong gagawin dito na amplifier. Yung brand Sinon. Yung model niya Pro X XD154. Walang audio, sabi ng may-ari. Bali ito guys, kinabitan ko na siya ng player. Bali nakatap na itong speaker. Papakita ko na sa inyo. Bali ito naka-plug in na rin siya. Power on natin. Kasi ang problema nito, ayaw tumunog. Power on natin. Bali nakatap tayo sa auxiliary input. Gumamit lang tayo ng DVD pang testing. Wala talaga. Ito yung music volume niya. Wala. Kahit i-pull mo siya, wala talaga. Tignan natin sa A&B. Yun. Naka-auxiliary tayo ngayon. Wala talaga siya. Kahit DVD. Wala. CD. Wala. Ito guys, tanggalin natin para makita nyo na naka-tap doon sa likod. Yan. Yan, likod yan. Yun. Tap. Ito, nakatap na. Yan, yung speaker sa men. Yan. Tinap na natin. Wala siyang audio. Bali PP. Okay. Buksan na lang natin para malaman natin. Okay. Ito guys, tinanggalan natin yung mga tornilyo. Buksan natin para makita yung load. Ito guys yung load nya. Ito natin dito. Hindi nakita pala. Natin. Bali ito guys yung relay nya. Dalawang relay. Kasi naka 4 channel din siya. Oh, yeah. Lagyan natin ulit. Kasi yung ampli na to, hindi gumagana yung relay. Pag hindi gumagana yung relay, wala ring audio. Yan. Hindi operated yung relay. Okay. Dahil hindi gumagana si relay, paano natin malaman kung naka protect lang ba si relay o may problema yung driver ni relay? Ito guys yung ibibigay ko na sikreto para sa mga beginners. Pero bago ko ibigay guys yung sikreto na sinasabi ko, kung bago ka lang na padpad sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Tulong mo na rin sa channel ko. Ito guys ang sikreto niyan, para malaman natin kung may problema ba itong mga power amp transistor o yung relay driver. Ang una natin gawin, tatanggalin natin itong ito guys, yung pinaka main B plus nya. Kasi ito guys, dalawa yung B plus nya. Ito yung main B plus nya sa 34 plus 34. Ito naman yung pangalawang B plus sa 15 plus 15.
volts DC yan ha. Yun sa secondary ito guys ha, dito sa primary ha. Ito ngayon guys yung tatanggalin natin, susumin lang natin. Kala nyo ha, sikreto talaga ha, pero para sa mga beginners, sikreto to para sa kanila. Okay, ito lang guys, tanggalin natin. Yan. Kasi ito si Pro X, hindi to kagaya ng ibang mga ampli, kagaya ng concert na yung driver ni relay dito kumukuha ng supply sa min B+. Siya bukod yung supply niya. Bali dito siya kumukuha ng supply sa 15+15. Ayan, para malaman natin, plug in natin. Dahil nakatanggal na, pa-plug in na natin. Kung magkaroon ba ng drive si relay. Kung gagana ba yung driver niya. Okay, bali orong na natin guys, para makita nyo. Plug in lang natin. Okay. Ngayon, power on natin. Yan. Ngayon, lipat natin yung function selector niya, itong shifter niya. Lagay natin sa B. Yan. Tingnan nyo guys. Umandar si relay. Nagkaroon ng supply. I-unb natin. Yan. Balik natin sa A. Yun. Balik natin B. Yan. I-unb. Ibig sabihin, naka-protect lang si relay. Ngayon guys, kumpirmado na. Alam na natin kung saan tayo mag-troubleshoot. Itong mga power amp transistor nito, isa dito sa mga power amp transistor, isa, dalawa o ilan man, nagkaroon ng problema. Maring may leak, maring may short. Kaya naka-protect si relay. Kaya kung hindi nagpo-protect yan, sibaklat yung itong mga power amp transistor na to. Okay. Ganun lang guys ka simple. Yun ang sinasabi kong sikreto. Ngayon, alam na natin kung saan tayo mag-troubleshoot. Gagawin natin, tatanggalin na natin to. Tatanggalin natin tong pinaka power amp section. Off lang natin. Yun. Sana ba yung ano natin? Ilagay na natin yung ito guys, dalawa na lang yung ano nito dito eh. Bali galing na pala to sa ibang tick eh. Hindi na nabalik yung mga ibang screw. Ayun, tabi lang natin.
para makita natin yung ano. Guys, ikutin na natin. Bali, tinanggal ko na pala itong screw dito sa likod, tapos sa ilalim. Yes. Ayun, papatayin natin ito. Ayan. Okay. Ito guys, yung ano niya, ito yung relay niya, dalawang piraso. Yan yung load niya. Ito yung supply niya ng main B+. Ito yan, ito yung bridge type diode. Ito naman yung sa yung isa, ito yung bridge type diode din. Ito yung 15 plus 15. Ito naman yung 34 plus 34. So guys, yung fuse nya, ito nyo guys yung ano, bali dinampera na lang pala ito. Bali putok yung isang fuse nya guys, hindi pa maganda pagka ano. Bali 8 piraso yung power amp transistor nya, 4 dito sa kabila, 4 rin dito. Ito guys, yung 4 na to puro PNP ito. Dito naman sa kabila 4 rin na NPN, hindi kagaya ng concert na magkasunod yung ano nya. Bali alternate NPN, PNP, NPN, PNP. Dito iba, dito lahat yung NPN, sa kabila yung PNP. Tsaka dito guys, may napansin ako, ito talagang sinasabi ko, yung gamit niya D718 at saka B688. Bali yung gamit niya na power amp transistor, ibig sabihin low frequency. Ito guys, tingnan yung kinabit nila. Ito. Kinabitan siya ng ito, C5198. Ito tama pa tong ano, original pa tong tatlo na to. Ito lang yung pinalit. Pag C5198 high frequency, di mo pwedeng palitan yung low frequency ng high frequency. Kasi pag pinalitan mo ng yung low frequency ng high frequency, papangit yung tunog niya. Ngayon, kung magpapalit ka ng high frequency na lahat. Mag-adjust ka ngayon ng mga bias control. Yung mga bias control niya, yun pa rin, hindi pinalitan eh. Kaya, pag ganyan, yung gamit niya, low frequency, palitan mo na high frequency, eh hindi ka ano ng quality na tunog dyan. Papangit yung tunog. Kung saan pa hindi malutong. Yung ibang ano dyan, hindi pa gagana. Ito guys, ito rin ganun din sa kabila guys. Ito. Pinalitan din. Yan. Ito din. Ito yung 4 na PNP. Yung gamit nito B688.
Yung pinalit dito, ito yung original pa tong dalawa. Ito, nung pinalitan nila ng E1941. Ito, kabilan E1941. Si E1941, high frequency, hindi mo pwedeng ipalit kay low frequency kasi papangit yung tunog niya. Hindi ka naman nagpalit ng bias Yung bias control niya ganun pa rin. Dapat pag high frequency yung yung gamit mo na power amp transistor, high frequency din yung mga bias control mo. Itong sinasabi ko. Ito guys, huwag nyong gayahin. Kung anong nakalagay dito na yun din ang papalit nyo. Ngayon, kung wala kayong kung gusto nyo mag-modified ng ibang replacement na low frequency din ang papalit nyo. Kung high frequency naman yung gamit nya, huwag nyo palitan ng low frequency. High frequency din na power amp transistor. Okay. Kasi papangit yung tunog. Ito, check lang natin guys. Para matapos na. Kita ba? Tasan na natin. Nakakainis yung mga ganyan na Hindi ayusin yung trabaho nyo. Papagalitan ko kayo Hindi nyo inaayos Mahilig kayo mag modify ng mali-mali naman talagang mga kapwatik natin pag low frequency low frequency din papalit natin kahit hindi gano'n na yun na nga. Bali ito guys yung apat na NPN. Ito naman sa kabila yung apat rin na PNP. Okay, unahin natin to. Itong NPN. Ito si base. Ito naman si collector. Uy, dito pa lang short na. Emitter short. Nakaisa na tayo guys. Dito tayo sunod. Short ito. Okay. Collector rin natin. Ito nyo guys. Gumalaw yung base collector. So, nakabaliktad. NPN ito guys NPN. Hindi PNP. Dapat hindi siya gagalaw yung base collector pag binaliktad natin. Kasi NPN siya. Pero gumalaw siya. Pati emitter niya. Medyo alanganin tayo dyan. Yan tayo sa sumunod. Gumalaw din guys. Kasi medyo mababa yung paggalaw niya. Yan, gumalaw yung base collector. Pati emitter din gumalaw. Okay. Dito tayo sa pang-apat. Tara natin. Dapat hindi siya gagalaw. Tingnan guys, gumalaw rin yung base collector. Dito tayo lilit pa tayo dito sa PNP. Unahin natin to. Base, collector, emitter. Dito rin natin. Reverse natin. Ulitin ko guys. PNP to dapat hindi gagalaw yung base collector pag binaliktad natin. Tingnan guys magalaw siya, ibig sabihin leak. Sa sumunod pangalawa
Yun, short. Short guys yung pangalawa. Pangalawa na tayo. Strike to na. Yan, short. Ito tayo sa pangatlo. Nakadalawa na tayo guys. Base collector emitter. Balik tayo natin. Yan, pumapalo din guys. Medyo mababa lang. Ito tayo sa panghuli. Apat. Okay. Kaduling. Ito. Yun, sumalo din. Click din siya. Ayan guys, para ma-determine natin yan kung may leak ba dito sa ano na to. Tanggalin muna natin tong ano. Itong short. Itong dalawang short na to. Yan. Ngayon, pag tinis natin ulit, gumalaw pa rin yung si base collector. Pag ni-reverse natin, ibig sabihin leak yun, tanggalin na natin. Ngayon, pag hindi gumalaw, ibig sabihin ito lang yung sira. Malamang guys, itong dalawa lang yung may problema. Ito titingnan tong dalawa na to kasi medyo mababa yung ano nito. Saan ba yung bumaba? Ito ba yun? Ay mataas yung pagka ano niya. Maring may problema din. Pero bago natin maano yan, matanggal muna itong dalawang transistor na to. Pero bago natin galawin to guys, ipaalam muna natin sa may-ari kung okay sa kanya. At least na-check na natin kung anong may problema. Ngayon kung nag-okay si customer, yun na, gagalawin na natin to. Okay guys, abangan nyo na lang kung itutuloy ni customer. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood nyo.